Levitico, Kabanata 1. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga paring mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. Babalatan niya ang hayop sa kakatayin, ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iayos sa ibabaw nito ang punong kahoy na panggatong. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne, kasama ang ulo at taba, ngunit dapat muna nilang hugasan ang laman loob at ang mga paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ng ito ay magsasama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangan ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Papatayin ito ng mga naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Ang laman loob at mga paa ay dapat mulang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos ang lahat ay susunugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Kung ibon ang handog na susunugin ay ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng pari ang leeg ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibo, bituka ng ibon at ihahagis sa tapunan ng abo. Sa gawing silangan ng altar, bibiyakin niya ang katawan nito, ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. Levitico, Kabanata 2. Kung may maghahandog ng pagkaing butil kay Yahweh, ang ihahandog niya ay ang mabuting uri ng arina. Bubuhusan niya ito ng langis ng olibo at bubudburan ng insenso bago dalhin sa mga pari. Ang paring namumuno sa paghahandog ay darakot ng harina kasama ang langis at lahat ng insenso para sunugin sa altar bilang tanda na ang lahat ng ito ay inihandog kay Yahweh. Ang usok nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira sa dugo na pagkaing butil ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay ganap na sagrado sapagkat ito ay bahagi ng pagkaing handog sa akin. Kung luto sa pugon ang handog na pagkaing butil, kailangan ito yari sa mabuting uri ng harina at walang pampaalsa. Maaari itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya't lutuin ng manipis at pahiran ng langis. Kung luto naman sa palapad na kawali ang handog na pagkaing butil, kailangan mabuti ring uri ng harina ang gamitin. Walang pampaalsa at minasa rin sa langis. Pagpipiraso-pirasuhin ito at bubuhusan ng langis at ito ay isang handog na pagkaing butil. Kung luto naman sa kawali ang handog ng pagkaing butil, kailangan ito'y gawa din sa mabuting uri ng harina at langis ng olibo. Ang mga pagkaing butil na handog kay Yahweh ay dadalhin sa pari. Dadalhin naman niya ito sa altar. Kukunin ng pari mula sa handog ang bahaging pang-alaala at susunugin sa ibabaw ng altar bilang handog upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang matitira ay para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito'y ganap na sagrado sapagkat kinuha sa pagkaing handog kay Yahweh. Huwag kayong maghahandog kay Yahweh ng anumang handog na pagkaing butil na may pampaalsa, sapagkat hindi kayo dapat magsunog ng pampaalsa o pulot kung ito'y ihahandog sa akin. Kung unang bunga naman ng halaman ng inyong ihahandog, huwag ninyo itong susunugin sa altar. Titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkaing butil. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil sapagkat ang asin ay tanda ng iyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan nyo ng asin ang lahat ng handog. Kung ang handog na pagkaing butil ay trigong mula sa unang ani, kailangan gilingin ito o isangag. Bubuhusan ninyo ng langis o bubudburan ng insenso. Kuha ang pari ng bahaging susunugin kasama ang langis at insenso bilang paalaala. Ito ay isang handog na pagkaing butil na susunugin para kay Yahweh. Levitico, Kabanata 3. Kung iaalay na handog, pangkapayapaan na isang baka, maging babae man o lalaki, kailangan ito'y walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan at ibubuhos ng pari ang dugo sa paligid ng altar. Sa handog na ito, kukuha ang pari ng parting susunugin para kay Yahweh.
Kukunin niya ang tabang nakabalot sa laman loob at lahat ng taba nito, gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa altar at susunugin ng mga pari bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Kung tupa o kambing ang handog, pangkapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangan ito'y walang kapintasan. Kung tupa ang handog ng isang tao, ito'y dadalhin niya sa harapan ko, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng tuldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar, kukunin niya ang lahat ng taba, pati ang nasa buntot hanggang sa gulugod at ang bumabalot sa mga laman loob. Kukunin din niya ang dalawang bato, pati ang taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang lahat ng ito'y ibibigay niya sa pari upang sunugin sa altar bilang pagkaing handog kay Yahweh. Kung kambing naman ang handog ng isang tao, ihaharap niya ito kay Yahweh. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at ito'y papatayin sa harap ng toldang tipanan. Ibubuhos ng mga pari ang dugo nito sa paligid ng altar. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa laman loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito ibibigay niya sa pari at susunugin sa altar bilang pagkaing handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Lahat ng taba ay kay Yahweh, ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Levitiko Kabanata 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel kung ano ang dapat nilang gawin kapag sila'y nagkasala o hindi sinasadyang nakalabag sa alinmang utos ni Yahweh. Kung ang nagkasalay ang pinakapunong pari at nadamay pati ang sambahayan, mag-aalay siya ng isang batang toro na walang kapintasan bilang handog para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh. Sa may pintuan ng toldang tipanan, ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin nito. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari, dadalhin sa toldang tipanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri at sa harapan ko ay bibisikan niya ng 7 beses ang tabing ng santuaryo. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar ng insensong nasa harapan ni Yahweh sa dakong banal. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar na susunugin ng mga handog sa harap ng toldang tipanan. Ang lahat ng taba nito ay kukunin, pati ang tabang bumabalot sa laman loob. Kukunin din ang dalawang bato, ang taba ng balakang at ang tabang bumabalot sa altay. Ibubukod ito gaya ng ginawa sa taba ng turong handog pangkapayapaan. Sa kadadalhin sa altar at susunugin ng pari. Ngunit ang balat ng toro at lahat ng laman nito, ulot, mga hita at mga laman loob kasama ang dumi ay dadalhin lahat sa labas ng kampo, susunugin sa isang malinis na lugar at na pinagtatapunan ng abo. Kung ang buong kapulungan ng Israel ay nagkasala ng di sinasadya at nakagawa sila ng labag sa kautosan ng di nila nalalaman, at pagkatapos ay nalaman nila ito, mag-aandog sila ng isang batang toro ang buong kapulungan para sa kanilang kasalanan. Dadalhin nila ito sa harap ng toldang tipanan. Ipapatong ng pinuno ang kanyang kamay sa ulo ng toro at papatayin nila ito sa harapan ni Yahweh. Kukuha ng kaunting dugo ang pinakapunong pari upang dalhin ito sa toldang tipanan. Itutubog sa dugo ang kanyang daliri at 7 beses niyang ibibisik iyon sa harap ng tabing. Lalagyan din niya ng dugo ang mga sungay ng altar na nasa toldang tipanan. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar na sunugan ng mga dugo ng mga handog sa may pintuan ng toldang tipanan. Kanyang susunugin sa altar ang lahat ng taba tulad ng ginagawa sa taba ng torong ihahandog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ito ang gagawin ng pari upang mapatawad ang buong sambahayan. Pagkatapos ilalabas sa kampo ang torong pinatay at susunugin din sa lugar na pinagdalhan sa unang toro. Ito ang handog para sa kasalanan ng sambahayan. Kung isang pinuno ang nagkasala ng di sinasadya dahil nakagawa siya ng isang bagay na pinagbabawal ni Yahweh na kanyang Diyos, sa oras na malaman niya ito at maghahandog siya ng isang lalaking kambing na walang kapintasan, ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito sa harapan ni Yahweh sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin para sa kasalanan. Kukuha ng dugo ang pari at sa pagitan ng kanyang daliri, papahiran niya ang mga sungay ng altar na sunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Dadalhin niya sa altar ang lahat ng taba at susunugin gaya ng taba na handog na pangkapayapaan. Ito ang gagawin ng pari para matubos ang kasalanan ng pinuno at siya patatawarin. Kung nagkasala ng di sinasadya ang isang karaniwang tao dahil lumabag siya sa utos ko at malaman niya ito pagkatapos, maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng kambing ang kanyang kamay at papatayin niya ito doon sa lugar ng napatayan ng mga handog na sinusunog. Kukuha ng pare ang dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri. Papahiran niya ang sungay ng altar, ibubuhos niya
sa paanan nito ang natirang dugo. Kukunin lahat ng taba nito tulad ng taba ng handog na pangkapayapaan at dadalhin sa altar. Ito'y susunugin ng pare bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Sa ganitong paraan matutubos ang kasalanan ng iyong tao. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan babae, walang kapantasan, ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay. Papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugong pare at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar at na pinagsunugan ng mga handog. Ang natirang dugo ay bubuhos niya sa paanan ng altar. Kung kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog pangpapayapaan at dadalhin sa altar kasama ng pagkaing handog, susunugin ito ng pare para matubos ang kasalanan ng naghandog. Levitico Kabanata 5. Kung kinakailangang tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niya magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Kung sino man ang makahipo ng anumang bagay na marumi gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, anumang bagay na marumi na nanggaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Kung ang isang tao ay sumumpa ng bigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na nalaman niya ito, siya ay nagkakasala at dapat panagutin. Kung magkasala ang sino man sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan. At upang siya ay mapatawad, ang maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pari upang siya patawarin sa kanyang kasalanan. Ngunit kung hindi niya kayang maghandog ng tupa o kambing, magdala siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati, ang isang handog para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Dadalhin niya ito sa pari upang ihandog sa akin. Ang ibong handog para sa kasalanan ay gigilitan niya ng liig, ngunit hindi puputulin ang ulo. Ang dugo ay iwiwisik niya sa tabi ng altar at ang natiray patutuluin sa paanan nito. Iyan ang handog na pangkasalanan. Ang isa naman ay iaalay bilang handog na susunugin ayon sa kautusan upang patawarin siya. Kung hindi pa rin niya makayanang maghandog ng 2 bato-bato o 2 kalapati, magdadala na lamang siya ng kalahating salop na piling harina. Hindi niya ito bubuhusan ng langis o nihahaluin man ng insenso sapagkat ito'y handog pangkasalanan. Dadalhin niya sa pari ang harina, kukuha naman ito ng sandakot at susunugin sa altar bilang tanda na iyon ang handog niya kay Yahweh. Ganun ang gagawin ng pare bilang panubos sa alinmang pagkakasalang nabanggit. Tulad ng handog na pagkaing butil, ang matitira ay para sa pare. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, kung ang sino mang makalimot magbigay ng anumang unaukol kay Yahweh, mag-alay siya ng handog na pambayad na kasalanan. Maghahandog siya ng isang lalaking tupa na walang kapintasan, itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itakda ng santuaryo. Babayaran niya ang halagang di niya naibigay at madaragdag pa siya ng ikalimang bahagi nito at ito'y ibibigay sa pare. Ang tupay dadalhin sa pare upang ialay bilang handog na pambayad sa kasalanan at siya'y patatawarin. Kung ang sinumang makalabag sa alinmang utos ko kahit hindi niya ito nalalaman, siya'y nagkakasala at dapat parusahan. Magdadala siya sa pare ng isang lalaki, tupa, na walang kapintasan bilang handog na pambayad sa kasalanan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa halaga ng salapi sa santuaryo. Ito'y inihahandog ng pare at patatawarin ng nagkasala. Ang handog na ito'y handog na pambayad sa kasalanan sapagkat nagkasala siya kay Yahweh. Levitico Kabanata 6. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan o magnakaw o magsamantala sa kapwa at ang mag-angkin ng bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya, babayaran niya ang kanyang ninakaw at anumang napulot o hinihabilin na inangkin niya. Babalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya sa kasalanan. Ang ialay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan na isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itakda ang halaga nito ayon sa sukatang itakda ng santuaryo. Ihahandog iyon ng pari at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at ang kanyang mga anak, ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Kailangang ilagay sa altar ang handog na sinusunog at doon hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Magsuot ng damit na lino at salawal na lino ang pare at alisin niya ang abo na sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pang kapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga handog na pagkaing butil. Mga pari lamang ang maghahandog nito sa altar. Dadakot ang pari ng harinang binubuhusan ng langis at bubudburan ng insenso
at ito'y susunugin sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang natira ay magiging pagkain ng mga pari. Lulutuin ito ng walang pampaalsa at doon niya kakainin sa isang banal na lugar. Sa patio ng toldang tipanan. Ilalaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin. Ito'y ganap na sagrado tulad ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na pambayad sa kasalanan. Lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaring kumain nito. Ito ay bahagi nila magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang madampian nito ay ituturing na banal. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ng mga paring mula sa kanyang angkan sa araw ng pagtatalaga sa kanya. Kalahating salop ng mainam na harinang panghandog. Ang kalahati nito ay ihahandog sa umaga at ang kalahati na may sa gabi. Ito'y mamasahing mabuti sa langis at ipiprito sa kawali at pagpipira-pirasuhin. Pagkatapos susunugin sa altar bilang mabangong samyo na handog sa akin gaya ng handog na pagkaing butil. Ang paring mula sa angkan ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito'y susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing butil na handog ng pare lubusang susunugin at hindi ito maaaring kainin. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kaya Aaron at sa mga paring mula sa kanyang angkan, ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pangkasalanan. Ang handog pangkasalanan ay papatayin sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ito'y ganap na sagrado, ang natirang hindi nasunog ay maaaring kainin ng paring naghandog nito. Ngunit kakainin niya ito sa isang banal na lugar sa patio ng toldang tipanan. Ang anumang madampi sa laman niyon ay ituturing na banal. Ang damit na malagyan ng dugo nito ay lalabahan sa isang banal na lugar. Ang palayok na pinaglutuan ng handog ay babasagin, ngunit kung ang pinaglutuan ay tisidlang tanso, ito ay kukuskusin at hugasang mabuti. Ang sinumang lalaking kabilang sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain ng handog na ito. Iyon ay ganap na sagrado. Ngunit hindi maaaring kainin ang handog para sa kasalanan kung ang dugo nito ay dinala sa toldang tipanan upang doon gawing panubos sa kasalanan. Ito ay dapat sunugin na lamang. Levitico Kabanata 7. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog na pambayad na kasalanan. Ito ay ganap na sagrado. Ang handog na pambayad sa kasalanan ay papatayin sa lugar na pinagpapatayan ng handog na susunugin. Ang dugo nito ay ibubuhos sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ibubukod at ihahandog. Taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob, dalawang bato at taba nito, ang taba ng balakang at taba ng bumabalot sa atay. Lahat ng ito ay dadalhin sa altar susunugin ng pari bilang handog na pambayad sa kasalanan kay Yahweh. Ang matitira ay maaring kainin ng mga anak ng lalaki na kabilang sa angkan ng pari. Ngunit ito'y kakainin sa isang sagradong lugar sapagkat ang pagkain ito'y napakabanal. Iisa ang tuntunin sa handog na pambayad sa kasalanan at sa handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang kukuha ng handog na ito ay ang paring gumaganap sa paghahandog. Ang balat ng handog na susunugin ay ibibigay rin sa paring gumanap sa paghahandog. Gayon din ang mga handog na pagkaing butil na niluto sa pugon, sa ihawan o sa pinirito sa kawali. Ngunit ang natirang handog na arena, maging ito ay may halong langis o wala, ay paghahati-hatian ng mga paring mula sa angkan ni Aaron. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampaalsa. Ito ay maaaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis, tinapay na yari sa harinang minasa sa langis. Ang mga ito ay isasama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog pangkapayapaan bilang pasasalamat. Bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kay Yahweh at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog pangkapayapaan. Ang laman ng handog pangkapayapaan bilang pasasalamat ay kakaining lahat sa araw na paghahandog. Walang dapat itira para kinabukasan. Ngunit kung ang handog pangkapayapaan ay panata o kusang loob, makakain iyon sa araw ng paghahandog at matitira, maaaring kainin sa kinabukasan. Kung mayroon paring natira sa ikatlong araw, dapat nang sunugin ito. Kapag may kumain pa nito, ang handog na ito'y hindi tatanggapin at mawawalan ng kabuluhan. Ito'y maging kasuklam-suklam at pananagutin sa sino mang kumain yan. Ang handog na karne na dampihan ng anumang bagay na marumi ay hindi dapat kainin. Ito'y dapat sunugin. Ang sino mang malinis ayon sa batas ay maaaring kumain ng karning ito. Ngunit ang kumain ng karning handog pangkapayapaan nang di nararapat ay titiwalag sa bayan ng Diyos, titiwalag sa sambahayan ng Diyos ang sino mang makahawak ng marumi, tao o hayop o anumang bagay na karumal-dumal pagkatapos ay kumain ng handog pangkapayapaan. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises,
Sabihin mo sa bayang Israel na huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na kusang namatay o ng hayop na niluray ng kapwa hayop ay maaaring gamitin sa ibang bagay, huwag lamang kakainin. Kaya't ang sinumang kumain ng taba ng hayop na inihandog kay Yahweh ay titiwalag sa sambahayan. At kahit saan kayo naroroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Anumang kumain nito ay itiniwalag sa sambahayan ng Diyos. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo ito sa bayang Israel at sinumang maghandog para sa kapayapaan ay magbubukod ng bahagi nito para sa akin. Kaya mismo ang maghahandog nito. Dadalhin din niya ang taba at dibdib nito sa harap ng altar upang ihain bilang tanging handog. Kukunin ng pari ang taba nito at susunugin sa altar, ngunit ang dibdib ay ibibigay kay Aaron at ang kanyang mga anak. Ang kanyang hita naman ay ibibigay sa paring nagbuhos ng dugo sa altar at nagsunog sa tabang handog pangkapayapaan. Sapagkat ibubuhos ko sa bayang Israel na ang dibdib at ang hita ng hayop na handog pangkapayapaan ay pagkakaloob kay Aaron at kanyang mga anak. Ito'y panghabang panahon tungkulin ng bayang Israel. Ito ang bahagi ng handog kay Yahweh na nakalaan kay Aaron at ang kanyang mga anak mula nang sila'y gawing mga pari para kay Yahweh. Nang araw na iyon, iniutos ni Yahweh na ito'y ibigay sa kanila. Ang tuntuning ito ay dapat tuparin ng bayang Israel habang panahon. Ito ang mga tuntuning tungkol sa mga handog na susunugin, handog na pagkaing butil, handog para sa kapatawaran ng kasalanan, handog ng pambayad sa kasalanan, handog sa pagtatalaga, at handog pangkapayapaan. Iniutos ito ni Yahweh kay Moises sa bundok ng Sinai noong sila'y nasa ilang nung araw ng mga Israelita. Inutusan ni Yahweh na maghandog sa kanya. Levitico Kabanata 8. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isama mo sa harap ng toldang tipanan si Aaron at kanyang mga anak na lalaki. Dalhin mo ang kanilang kasuotan at ang langis na pantalaga. Dalhin na rin ninyo ang turong panghandog sa kasalanan, 2 lalaking tupa, isang basket ng tinapay na walang pampaalsa, at tipunin roon ang buong bayan. Sinunod naman ni Moises ang buong utos ni Yahweh sa kanya. Nang ang buong kapulungan ay nakatipon na, sinabi ni Moises sa bayan na gagawin nila utos ni Yahweh. Isinama muna ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at sila'y pinaliguan ayon sa ritual. Pagkatapos isinuot niya kay Aaron ang mahabang panloob na kasuotan at damit bago ang ephod at inilagay sa kanyang baywang ang pamigkis. Isinuot din niya sa kanya ang ephod at pagkakabit dito sa pamamagitan ng isa pang pamigkis at sa kanyang baywang. Pagkatapos ipinatong ang pectoral na kinalalagyan ng Urim at Tumim. Sinuotan ng turbante at sa noo niya ay ikinabit ang palamuting ginto na may tanda sa kabanalan ayon sa inutos ni Yahweh. Pagkatapos nito, kinuha ni Moises ang langis na pantalaga, pinahiran ng toldang tipanan at lahat ng naroon bilang tanda ng ang mga ito'y nakalaan lamang kay Yahweh. Gayon din ang ginawa niya sa altar at sa kagamitang naroon, pati na ang palangganang hugasan at sa patungan nito, 7 beses niyang winisikan ng langis ng mga ito. Binuhusan niya ng langis ang ulo ni Aaron upang ilaan siya para kay Yahweh. Matapos italaga si Aaron, pinalapit naman ni Moises ang mga anak ni Aaron at sinuotan ng mahabang panloob na kasuotan. Binikisan sa baywang at nilagay ang turbante, gaya ng utos ni Yahweh. Pagkatapos ipinakuha ni Moises ang turong handog para sa kapatawaran ng kasalanan, ipinatong ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang kanilang mga kamay sa ulo ng turong inihandog. Pinatay niya ito, kumuha ng kaunting dugo at sa pamamagitan ng kanyang daliri, pinahiran ng mga sungay ng altar upang ito'y gawing malinis. Ang natirang dugo ay binuhos sa paanan ng altar bilang pagtatalaga at pagtubos. Kinuha ni Moises ang taba ng laman loob at ang ibabang bahagi ng atay at 2 bato, pati ang taba nito at kanyang sinunog sa altar. Ang balat naman at dumi nito ay sinunog naman sa labas ng kampo gaya ng inutos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang lalaking tupa at inialay bilang handog na susunugin, ipinatong din ni Aaron at kanyang mga anak ang kamay sa ulo nito bago niya ito patayin. Ibinuhos ni Moises ang dugo nito sa palibot ng altar, kinatay niya ang tupa at sinunog ang ulot mga pira-pirasong laman pati taba nito. Hinugasan niya ang laman loob at ang hita nito at sinunog lahat sa altar bilang handog sa nasusunugin gaya ng utos sa kanya ni Yahweh. Ang usok nito ay naging mabangong samyo kay Yahweh. Pagkatapos kinuha niya ang isang lalaking tupa na handog naman para sa pagtatalaga. Ipinatong din ni Aaron ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo nito. Pinatay ni Moises ang hayop at ang kaunting dugo nito ay ipinahid niya sa lambi sa kanang tainga ni Aaron at kanang hinlalaki ng kamay at paa nito. Tinawag ni Moises ang mga anak ni Aaron, pinahiran din ng dugo ang lambi ng kanang tainga at ng hinlalaki ng mga kanang kamay at paa ng mga ito. Ibinuhos niya ang natirang dugo sa paligid ng altar. Pagkatapos kinuha niya ang taba ng buntot, tabang bumabalot sa laman loob at ibabang bahagi ng atay, ang 2 bato, pati taba nito at ang kanang hita ng tupa.
Sa basket ay nasa altar ay dumampot siya ng isang tinapay na hinaluan ng langis, isang tinapay na manipis, at ipinatong ang mga ito sa taba at kanang hita ng pinatay na tupa. Ang mga tinapay ay na ito'y walang pampaalsa. Pinahawakan niya ito kina Aaron at ang kanyang mga anak. Inialay nila ito bilang tanging handog kay Yahweh. Pagkatapos ipinatong ni Moises sa handog na susunugin na sa altar. Saka sinunog bilang handog para sa pagtatalaga. Ito ay handog na pagkain at ang halimuyak nito ay magiging mabangong samyo kay Yahweh. Kinuha ni Moises ang parting dibdib ng tupa, inialay bilang tanging handog kay Yahweh. Ito ang kanyang bahagi sa tupang handog na pantalaga gaya ng inutos sa kanya ni Yahweh. Kumuha siya ng langis na pantalaga at kaunting doong nasa altar. Binisikan si Aaron at kanyang mga anak pati ang kasuotan nila. Ganito sila itinalaga kay Yahweh pati ang kanilang kasuotan. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron at ang kanyang mga anak, dalhin ninyo ang laman ng karne sa may pintuan ng toldang tipanan. Ilagay ninyo ito at kainin kasama ang tinapay na nasa basket na ginagamit ng mga handog sa pagtatalaga. Gaya ng pinag-uutos ni Yahweh, ang matira sa inyong susunugin. Huwag kayong aalis doon sa loob ng 7 araw hanggang hindi natapos ang pagtatalaga sa inyo. Ito ang iniutos ni Yahweh para sa araw na ito, upang kayo'y matubos sa inyong kasalanan sa loob ng 7 araw. Araw at gabi kayong magbabantay sa may pintuan ng toldang tipanan. Ito ang utos ni Yahweh, kailangang sundin ninyo ito upang hindi kayo mamatay. Sumunod sina Aaron at kanyang mga anak ang lahat ng utos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Levitico Kabanata 9. Nang ikawalong araw, ipinatawag ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak at ang mga pinuno ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang barang toro at isang lalaking tupa na walang kapintasan at ihandog mo kay Yahweh. Ang unang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang ikalaway handog na susunugin. Sabihin mo naman sa bayang Israel na magdala sila ng isang lalaking kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Magdala rin sila ng isang guya at isang batang tupa na parehong 1 taon ang gulang at walang kapintasan bilang handog na susunugin. Padalhan mo rin sila ng isang toro at isang lalaking tupa upang ihandog kay Yahweh bilang handog pangkapayapaan. Ihahandog nila ang lahat ng ito na may kasamang harinang hinaluan ng langis. Gawin ninyo ito sapagkat gayoy magpapakita sa inyo si Yahweh. Dinalangan nila ang mga ito sa harapan ng toldang tipanan ayon sa inutos ni Moises. Nagtipon ng buong bayan sa harapan ni Yahweh. Sinabi sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh na dapat ninyong tuparin upang mahayag sa inyo ang kalwalhatian niya. Kaya Aaron naman na may sinabi ni Moises, lumapit ka sa altar, ialay mo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ihahandog na susunugin para sa iyo at ang iyong sambahayan. Dalhin mo rin ang handog ng mga tao upang sila ay matubos din sa kanilang mga kasalanan. Iyan ang inutos ni Yahweh. Lumapit nga si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang dugo nito ay dinala ng mga anak ni Aaron sa kanya. Inilubog naman niya sa dugo ang kanyang daliri at nilagay ang mga sungay ng altar ng dugo at binuhos sa paanan nito ang natira. Ngunit ang taba, mga bato at bahaging ibaba ng atay ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan ay sinunog niya sa altar gaya ng utos ni Yahweh. Ang laman at balat nito ay susunugin naman niya sa labas ng kampo. Pinatay rin ni Aaron ang handog na susunugin, ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak ang dugo nito at ibinuhos sa paligid ng altar. Ibinigay din sa kanya ang kinatay na hayop at kasama ng uloy, sinunog niya ang mga ito sa altar. Hinugasan niya ang laman loob at ang mga hita, sinunog din sa altar, kasama ng iba pang bahagi ng handog na susunugin. Pagkatapos inilapit sa kanya ang lalaking kambing at pinatay niya ito bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan ng buong sambahayan. Ang handog na susunugin ay ihahandog din niya ayon sa utos. Kumuha siya ng isang dakot na harina mula sa handog na pagkaing butil at sinunog ito sa altar kasama ng handog na susunugin sa umaga. Sa kahuli-hulihay pinatay niya ang toro at ang lalaking tupa, ang dugo ng mga tao para sa kapayapaan. Ang dugo nito ay dinala kay Aaron ng kanyang mga anak at ito'y ibinuhos niya sa paligid ng altar. Ang taba naman ng mga ito ay nasa buntot. Ang nasa buntot, bumabalot sa laman loob, mga bato at iba pang mga bahagi ng atay ay ipinatong niya sa mga dibdib ng mga handog. Pagkatapos ang mga taba ay sinunog niya sa ibabaw ng altar. Ang dibdib kanang hita ng mga hayop ay ginawang natatanging handog para kay Yahweh ayon sa inutos ni Moises. Itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay at binasbasan ng mga ito. Pagkatapos bumaba siya mula sa altar na pinaghandugan niya, sina Moises at Aaron ay pumasok sa toldang tipanan. Pagkalabas doon, binasbasan niya ang mga tao at nakita ng lahat ang nagniningning na kalwalhatian ni Yahweh sa harapan niya. Nagkaroon ng apoy at tinupok ang handog na susunugin pati ang taba ng nasa altar. Nang makita ito ng mga tao, sila ay napasigaw at nagpatira pa. Levitico Kabanata 10. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nalagay nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito yung utos sa kanila ni Yahweh. Kaya mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng
sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sinumang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao, hindi nakaimik si Aaron. Kaya ipinatawag ni Moises sina Misael, Elsapan, ang mga anak ni Uziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng santuaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa kampo. Lumapit ang dalawa at nilabas nila ang mga bangkay na suot pa rin ang kanilang mahabang panloob na kasuotan. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak nitong sina Eleazar at Itamar, huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin man ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao. Ngunit sila'y maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Huwag kayong lalayo sa pintuan ng toldang tipanan sapagkat kayo ay itinalaga na ng langis ni Yahweh. Baka kayo ay mamatay kapag di kayo sumunod. At sinunod naman nila ang utos ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Aaron, kung ikaw at ang iyong mga anak ay pupunta sa toldang tipanan, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing, mamamatay kayo, at kapag ginawa ninyo iyon, ito ay tuntunin na dapat tuparin ng lahat ng inyong salinlahi. Dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Ang lahat ng iniutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambahayang Israel. Sinabi ni Moises kay Aaron at sa dalawang anak pa niyang natitira, sina Eleazar at Itamar, kunin ninyo ang natira sa handog na pagkaing budol kay Yahweh at gawing tinapay na walang pampaalsa. Kainin ninyo ito sa tabi ng altar sapagkat ito'y ganap na sagrado. Kainin ninyo ito sa isang banal na lugar sapagkat ito ang bahaging para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki mula sa pagkaing inihandog kay Yahweh. Ang iniutos niya sa akin, ngunit ang dibdib at hita ng handog na susunugin ay para sa inyo at sa inyong mga anak na lalaki at babae. Kainin ninyo iyon sa isang sagradong lugar ayon sa tuntunin sapagkat ito'y kaloob sa inyo bilang bahagi mula sa paghahandog ng kapayapaan ng mga Israelita. Ang dibdib at ang hitang ibinanggit ay dadalhin nila sa altar kasama ng mga tabang susunugin at iaalay bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos ito ibibigay sa inyo ang tuntunin na ito ay panghabang panahon ayon sa utos ni Yahweh. Nang siya sa atin ni Moises ang tungkol sa kambing na inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan at tuklasan niyang iyo'y nasunog na. Nagalit siya kina Eleazar at Itamar at ang sabi, bakit hindi ninyo kinain sa banal na lugar ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan? Hindi ba ninyo alam na ganap na sagrado iyon at ibibigay sa inyo para kumatawan kayo sa buong bayan ng Israel sa harapan ni Yahweh upang sila'y patawarin niya sa kanilang mga kasalanan? Sapagkat ang dugo niyon ay hindi dinala sa loob ng santuaryo, dapat sana'y kinain ninyo roon ang handog para sa kapatawaran ng kasalanan gaya ng ipinagutos ko. Ngunit sumagot si Aaron, sa araw na ito'y naghain sila ng handog para sa kapatawaran ng kasalanan at handog na susunugin, ngunit ito pa ang aking sinapit. Kung ako ba'y kumain gayon ng handog para sa kasalanan, ako ba'y magiging karapat-dapat sa paningin ni Yahweh? Sumang-ayon si Moises sa mga sinabing ito ni Aaron.